Kapag mahal mo, poprotektahan mo. Hindi lang sa pisikal na panganib, kundi higit sa lahat ay sa mga espiritual na kapahamakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay protection. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Sa lahat ng nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo kapag nagdadasal, humihingi tayo ng proteksyon. Hindi man para sa ating sarili, kundi para ito sa mga mahal natin sa buhay. Katulad ng ating Panginoong Hesus, sa ating gospel, siya'y nagdasal. Siya ay nakipag-usap sa kanyang Ama, at ang hiling niya, protektahan niya ang mga taong itinalaga, ibinigay ng Ama sa kanya, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulo. Jesus prayed for protection. Tayo kapag nagdarasal, humihingi rin tayo ng proteksyon. Humihingi tayo ng proteksyon sa ating sarili at proteksyon sa ating mga mahal sa buhay. Yung pagmahal mo, poprotektahan mo. Pagmahal mo, iingatan mo. Bakit? Kasi yung mahal mo, mahalaga sa iyo. Mahal tayo ni Jesus dahil mahalaga tayo kay Jesus. Mahalaga tayo kay Jesus dahil mahal niya tayo. Kaya ang dasal ng Panginoon para sa atin ay proteksyon. At sinasabi rito sa ating gospel na iingatan tayo ng Ama dahil ito yung hiling ng Panginoong Jesus sa Ama. Mga kapatid, kapag ba sinabing protection, ano at paano natin ito nauunawaan? Tayong mga Pilipino, meron tayong katangian na overprotective, no? Siguro nature naman ito, kahit na sa animal kingdom, kung paanong pinoprotektahan ng magulang yung kanilang mga anak, yung inahin na sa kanyang inakay, no? Lahat merong itong, kumbaga, bahagi ng ating pagkanilalang.
yung pag-iingat sa mga mahal at mahalaga natin sa atin. Well, anyway, sa animal kingdom, hindi natin masasabi mahal ba yon o instinct yon. Pero sa ating mga tao, no, mahal natin, kaya mahalaga, kaya pinoprotektahan natin. Kaya lang minsan, yung pagiging overprotective natin, hindi rin nakakatulong. Yung bang ayaw nating madapa yung baby, yung anak natin, o kaya naman ay ayaw man lang magasgasan, ayaw mahirapan, ayaw mapawisan, lahat, no? Minsan spoiled na, no? Nagiging spoiled na yung bata dahil sa overprotection. Kaya kapag laki, no, malaki na at humaharap na sa mga problema at pagsubok sa buhay, yung realidad ng buhay, mababa yung resiliency. No, madaling sumuko sa mga problema kasi hindi sanay mahirapan, at tamad magtrabaho kasi ayaw pagpawisan. No? Maraming ganon, yung mababa yung resiliency. Mahina ang loob. Dahil saan? Sa magulang na overprotective sa kanyang mga anak. Hindi ito yung protection na ibinibigay sa atin ng Diyos. Dahil yung protection na binibigay sa atin ng Diyos ay tough love. No? Tayo ay kanyang tinuturuan sa pamamagitan ng paghihirap. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kabiguan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakit at pasakit sa buhay. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo mahal ng Diyos. Kahit si Jesus, hindi ba siya yung bugtong na anak ng Diyos? Inalis ba ng Diyos yung saro ng kanyang pasakit? Inalis ba ng Diyos yung krus sa buhay ni Kristo? Inalis ba ng Ama yung pagkapako sa Kanya? Inalis ba ng Ama yung frustration ng Panginoon dahil sa betrayal at sa denial ni Judas at ni Pedro? Of course not. Si Jesus ay hindi naging exempted sa suffering and even sa kamatayan. Tayo rin, hindi rin naman tayo aalisan ng mga pagdurusa at paghihirap sa buhay. Suffering will always be there. Frustrations, trials will always be there. Kasi ang Diyos ay hindi overprotective na Ama katulad ng ating concept bilang mga Pilipino. Kundi ang pag-iingat na ibinibigay sa atin ng Diyos ay yung pag-iingat ng ating relasyon sa Kanya na hindi tayo mawalay sa Kanya sa kabila ng lahat ng ito. At hindi tayo maagaw ng kasamaan. Hindi tayo maagaw ni Satanas, ng evil one. Iyon yung proteksyon na kinakailangan natin. Because there are so many times sa buhay natin na dahil sa ating mga paghihirap, dahil sa ating mga frustration sa buhay, we resort to doing evil acts. No? Minsan yung kahirapan ang ginagamit nating dahilan sa paggawa ng masama, sa pagpapakasama, o sa pagtataguyod ng kasamaan. Yun yung kinakailangan nating proteksyon, yung spiritual danger. Tayo pa naman tayo mga Pilipino, mga Katoliko, minsan hindi man sa paggawa ng masama, yung akala natin ay hindi masama, tulad ng yung mga pamahiin, kung ano-ano yung mga pamahiin, kung ano-ano mga nilalagay natin sa bahay ng mga pampaswerte, at kung ano-ano pa, na hindi natin alam, itong mga akala natin ay magbibigay sa atin ng proteksyon at swerte, ang siya palang maglalagay sa atin sa mga spiritual dangers. No? O kaya naman, pagpunta natin sa mga albularyo, akala ninyo, itong albularyo ang siyang talagang tunay na magpapagaling. Pero yun pala, ang maglalagay sa iyong anak, sa inyong pamilya, sa mas malaking spiritual problems and dangers. Kaya napakahalaga, we have to protect ourselves. At ang natatanging proteksyon na totoo ay nagmumula kay Jesus, nanggagaling sa totoong Diyos. Kaya mag-iingat tayo sa mga spiritual dangers. Kung mahal mo ang iyong anak, kung mahal mo ang iyong pamilya, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya ilalagay sa spiritual dangers. Yung bang malagay man yan siya sa physical danger, sa mga panganib ng sakit at sakuna. Pero ang pinakamahalaga,
ay yung maingatan, maprotektahan siya sa mga spiritual dangers. Yung iba, sa halip na dalhin sa doktor, dadalhin sa albularyo, sa mga faith healers, na lalong naglalagay at nagdadala sa spiritual na panganib, no, at kapahamakan. Kaya nga mga kapatid, we should be aware dito sa bagay na ito, dito sa katotohanan ito. And Jesus instituted the sacraments to protect us. Yung binyag, yung kumpisal, yung komunyon, at tayo, no, merong anointing of the sick kung may sakit, no. Napakahalaga nitong mga sacraments na ito, pinoprotektahan tayo ng Diyos na manatili sa Kanya. Kaya nga sana tayong mga Katoliko ay mapakinabangan natin ng husto at lubos ang mga sakramentong itinatag ni Jesus. Hindi lang sa ating proteksyon, kundi sa ating nourishment spiritually. Kaya nga mga kapatid, tigilan at alisin ang mga pamahiin, lalong-lalo na yung mga paniniwala sa horoscope, sa palmistry, no? At yung pagpunta sa mga albularyo o kaya naman ay paggamit ng kung ano-anong mga sinasabing pampaswerte na malayo at labag sa pananampalatayang Kristiyano. Huwag niyong ilagay ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay sa mga espiritual na panganib. Kumapit sa totoong Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, palagi at patuloy mo po kaming ingatan sa araw-araw, lalong-lalo na sa mga espiritual na panganib at kapahamakan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word